Engineered Math Random Solve Problem number 3. Solve the differential equation 3 times quantity 3x squared plus y squared dx minus 2xy dy equals 0. Now, this type of DE can be solved in different ways. So, depende sa kung anong nakuha nyo or nakita nyo agad na type siya na DE. Pero unang tingin ko sa kanya, na-notice ko na siya is homogeneous DE. Okay, so kaya gagamitin ko yung substitution for homogeneous DE. So I will let y is equal to Vx and then get the differential of both sides or derivative. So derivative of y dy, derivative of Vx, that's product rule, v dx plus x dv. And then substitute natin. So 3 times 3 x squared, as is lang siya, plus y. Ngayon si y papalitan na natin ng vx. So plus vx quantity squared, yung dx as is lang, copy, minus 2x, copy lang din ulit, and then yung y, palitan ng vx. Tapos itong dy, papalitan natin ng v dx plus x dv equal 0. And simplify natin, so magiging 3 times 3x squared plus, so vx quantity squared, distribute ang exponent na 2, magiging v squared x squared dx minus 2x times vx, bali 2x times x, that's x squared times v times quantity v dx plus x dv equal 0. Factor out ko dito si x squared, so magiging 3 times x squared times 3 plus v squared dx minus 2x squared v dx plus x dv equals 0. Notice na common itong x squared dito sa two expressions. So, pwede natin yung makancel by dividing both sides by x squared kasi naka-equate naman tayo sa 0 para sumimple yung DE natin. So, kakancelin natin itong x squared. So, matitira na lang dito sa first expression is 3 times 3 plus v squared dx minus, ito naman, ang matitira na lang is 2 times v dx plus x dv equals 0 over x squared 0. And then distribute natin tong negative 2v. So, we have 3 plus v squared dx minus 2v times v squared dx minus 2v times x minus 2v x dv equals 0. Ngayon, ko-combine natin yung same differential, common si dx. So, ifa-factor out ko lang si dx. And then, dito sa bracket, i-combine natin yung dalawang coefficients. So, we have yung una 3 times 3 plus v squared, and then minus 2v squared minus 2vx dv equals 0. Then simplify natin itong nasa loob ng bracket. Distribute ko muna itong 3, bali magiging 3 times 3, 9, plus 3 times v squared, 3v squared, minus 2v squared dx, minus 2vx dv equals 0. So, combining similar terms, bale 9 plus 3v squared minus 2v squared is 1v squared or v squared na lang. Then, dx minus 2vx dv equals 0. Ngayon, palatandaan na naging tama yung simplification nyo is kung naging separable yung resulting DE. Yes, naging separable naman yung resulting DE natin. Pwede nating i-separate yung variable by multiplying both sides by an expression. So, pag isa-separate natin yung variable, dapat yung nakamultiply kay dx is function of v alone. Tapos yung nakamultiply kay dv is function of v alone. So, dahil dito kay dx, meron tayong nakamultiply na function of v, 9 plus v squared, eliminate ko siya. So, magmumultiply ako both sides by 1 over 9 plus v squared para makakancel. Tapos ito naman kay dv, merong nakamultiply na x. So, kailangan ma-eliminate.
bale mag-multiply din ako ng 1 over x. So ito yung multiply kong expression both sides para ma-separate yung variable. Yan, so distribute natin. So sa first term, pag minultiply, makakancel na si 9 plus v squared. Matitira na lang si dx over x. Then minus sa second term, makakancel naman si x. So ang matitira is minus 2v dv over 9 plus v squared. Then equal to this expression times 0 on the right side, 0 pa rin. Yan. So pag na-separate na natin yung variable, pwede na nating i-integrate both sides. Okay, so pag in-integrate natin both sides, ano yung integral ng dx over x? Diba? That's ln x. Then, for the second integral, we have negative integral of 2v dv over 9 plus v squared. So, paano natin yan i-integrate? Pwede tayong gumamit ng u substitution. So, we let u be equal to 9 plus v squared. Kasi sakto, pag derivative natin tong 9 plus v squared, mapoproduce yung 2v dv. Yan. So, derivative natin, derivative ng u du, derivative ng 9 plus v squared, that's 2v dv nga. So, pag sinubstitute natin, bale magiging negative integral ng itong 2v dv is equal na siya sa du. Then, over 9 plus v squared, which is u. So, negative integral ng du over u is ln u. And then, ibabalik natin yung u as 9 plus v squared ulit. So, magiging minus ln of 9 plus v squared. Yan. So, na-integrate na natin yung dalawang integral. Pagsamahin natin. Yan. So, let's combine the two integral. Combining, we have the first integral is yung ln x minus yung second integral is ln ng 9 plus v squared. Then, equal sa integral ng 0 on the right side. So, that's c na lang. Okay, for the constant of integration. Ngayon, pwede nating pagsamahin to as a single ln. Kasi we have ln x minus ln of 9 plus v squared. We can apply the quotient rule for ln. If we have ln of x over y, it is equal to ln x minus ln y. Kaya magiging ano siya, ln ng quotient ng x over 9 plus v squared equals c. Ngayon, kung aalisin natin yung ln, pwede natin gawing equation both sides to the base e. Okay. Tapos, by inverse property, makakancel mo to. Ang matitira lang is yung nasa loob ng ln, which is the absolute value of x over 9 plus v squared equals to e raised to c. So, dahil constant yung base e, pwede yung ma-absorb ni c. So, babalik na lang siya sa c. Okay? Ngayon, kung alisin natin yung absolute value, magiging x over 9 plus v squared equals plus minus c. Diba? Kasi kapag absolute value, it means two sign. Isang positive, isang negative. Pero itong plus minus, it means coefficient yan na plus minus 1. Ma-absorb lang yan ni c. Kahit back to c na lang siya ulit. So, kaya magiging x over 9 plus v squared equals c. Ngayon, hindi pa tayo tapos, ibabalik pa natin yung v in terms of the original variable x and y. Kasi diba nag-substitution tayo kanina? Ito yung substitution natin. Y is equal to vx. So, since y is equal to vx, isa-solve natin ngayon si v in terms of x and y. I-divide ko to both sides by x. Yan. So, therefore, v is y over x. Ngayon, papalitan natin yung value ng v dito ng y over x. So, magiging x over 9 plus v, papalitan ko na siya ng y over x, tas naka-squared pa siya. So, magiging y over x quantity squared equals c. Then, simplify, distribute yung exponent na 2. Bale, x over 9 plus y squared over x squared equals c. So, dahil complex fraction ito,
Yan, gawin natin simple fraction by multiply ko both numerator and denominator by the LCD, which is yung x squared. Yan, so x times x squared, x cubed, over, so ito, didistribute natin yung x squared. 9 times x squared, 9x squared, plus y squared over x squared, cancel yung x squared, so y squared na lang, equals c. Yan, so pwede na to, or kung gusto nyong walang denominator, pwede nyong i-cross multiply itong 9x squared plus y squared sa c, i-multiply natin, magiging x cubed is equal to c times 9x squared plus y squared. So this is the general solution.